Si Vikir ay pabalik na dahil mukhang wala na siyang ibang makukuha dito. Maya-maya ay nagtaka siya dahil bigla siyang nakaramdam ng hilo, pero siya pala ay biglang nagugutom, tumingin siya sa kamay niya at ang nagugutom pala ay ang Beelzebub na sumanib na sa kanya. Sumasakit ng sobra ang tiyan ni Vikir sa sobrang kagutuman nito, at ang kanyang pangamoy ay mas tumaas dahil dito, nakaamoy ito ng masarap na pagkain at ayon ay ang bangkay ng Hellhound na pinatay niya kanina. Dali-dali itong tinusok ng Beelzebub at sinipsip ang mga dugo, bumalik na rin sa normal ang katawan ni Vikir. Sa palagay ni Vikir ay matagal na itong nagugutom, may nag-pop up na skill ng Beelzebub at ang nasa unahang slot ay Hemorrhage Hellhound B+, sinabi ni Vikir na ito pala ang ability ng Beelzebub, na kaya nitong sipsipin ang ability ng kalaban at gawin kanya dahil ang pagsisipsip nito ay halos walang katapusan, kaya maraming tao ang nawawalan ng ability dahil dito. Dahil sa sobrang mapanganib nito ay kaya niya lang magnakaw ng 3 ability sa ngayon. Maya-maya ay biglang lumabas ang Beelzebub at sinipsip ang bangkay ng Cerberus, pero sinabi ni Vikir na bawal niya itong lumunin ng buo dahil hindi niya daw ito maipaliwanag sa oras ng auto-spy. Pagkatapos nitong sipsipin ang Cerberus ay nagkaroon ng bagong skill Vikir at ito ay Burn Injury Cerberus A+, at ang High Speed Regeneration F+. Nagulat si Vikir kung saan nanggaling ang High Speed Regeneration at ito ay galing sa dagang naipit sa ilalim ng Cerberus. Ngayong tapos na si Vikir ihanda ang mga halimaw na napatay niya para ipasa sa exam, ay maghihintay na lang siya dito hanggang matapos ito. Pagkatapos ay ang mga young hounds na nakatapos ng exam ay bumalik na sa Baskerville, at ang sumunod ay ang kani-kanilang pagsusuri. Ang mga young hounds ay nakatanggap ng shield, sword, o necklace bilang gantimpala. Ito ay galing sa mga halimaw na kanilang pinatay sa panahon ng pagsusulit. At ang mga halimaw na pinatay ng isang young hound ay napahanga ang mga Baskervilles na nandoon ng araw na yon. Sumunod ay tinanong ni Hugo kung sino ang pumatay ng mga halimaw na yon at sumagot ang butler na si John. Ito ay si Young Master Vikir na aksidenteng nakapunta sa ipinagbabawal na lugar, at pinatay ang Cerberus na A+ rating na panganib. Sinabi ni Hugo na ang Cerberus daw ay high-rankang na halimaw na kahit ang Guardian Knights ay iniiwasan ito. Sabi ni Butler na ang halimaw na ito ay nanasugatan ng Barbarian tribe, at nilagyan ni Vikir ang kanyang wooden spear ng lason. Napatanong si Hugo kung anong klaseng lason ang sapat para patayin ang Cerberus, at paano niya yun nakuha. Sinabi naman ni John na wala daw nilagay sa report na yun at tinanong niya si Young Master Vikir, pero hindi daw ito sumagot dahil siya daw ay pagod na. Sinabi ni Hugo na ang batang yun ay agad ng palihim, at sinabing ang impormasyon ay kapangyarihan, ang kapangyarihan ay iyong halaga. Si Butler daw ay nagulat dahil ang nagngangalang Van at hindi Leorla ay sobrang talentado, hindi daw alam ni Butler na si Hugo daw ay hindi katulad ng mga dating pinuno, dahil pag siya daw ang nagpapalaki ng hound ay hindi siya tumitingin sa dugo nito. Hindi daw mahalaga kung galing sila sa royal o mga puta, basta daw ay may sapat silang talento. Sa isip ni John kung nag-aalala si Hugo sa kanyang anak na nagsasanay ngayon. Pinatawag niya si Vikir at sinabing nakahuli daw siya ng Cerberus sa araw ng kanilang exam, at sinabing paano niya daw yun nagawa. Sumagot si Vikir na naglagay daw siya ng chocolate sa wooden spear niya, dahil ito daw ay nakakamatay na lason sa mga asong halimaw. Sinabi ni Hugo na hindi daw siya sumagot nang tinanong siya ni John tungkol sa pagpatay sa mga halimaw. At sabay sabi ni Vikir na dahil hindi daw siya ang kanyang master. Tinanong siya ni Hugo kung sino ang kanyang master, sinabi naman ni Vikir na kung siya ay galing sa Baskerville, ang master daw ng Baskerville ay ang kanyang master. Si Vikir daw ay natuto ng mabuti, bilang gantimpala ay lahat ng halimaw na napatay niya ay mapupunta lahat sa kanya, at kung meron daw siyang kahilingan ay pagbibigyan niya ito dahil siya ang pinakamataas sa exam. Hiling ni Vikir ay gusto niya ng access sa 10,000 library. Ang 10,000 library ay ang pinakamalaking aklatan sa Empire, na matatagpuan lamang sa Baskerville clan. Sinabi ni Hugo na si Vikir daw ba ay aware na ang tanging pinuno, at ang pangalawa sa utos, kasama ang direct descendants ang pwedeng makapasok dito. Sinabi ni Vikir kung hindi siya papayagan ay okay lang daw, pero siya ay pinayagan ni Hugo, at sinabing basahin ang Baskerville 6 technique. Nagulat si Vikir dahil pinapayagan siya ni Hugo na basahin ang 6th Baskerville technique dahil wala daw na illegitimate na anak ang pinapayagan magbasa hanggang sa 4th technique, wala daw siyang dapat ikabahala dahil ito ay isang 6th technique lang, ang kasalukuyang lakas ni Hugo ay nasa 7th technique.
hindi niya daw makakalimutan ang discrimination niya sa pagiging illegitimate na anak. Sa buhay daw na ito ay lalagpasan niya si Hugo dahil makukuha niya ang greatest essence ng Baskerville. Ang laman daw ng libro na yun ay swordsman ng unang pinuno na kayang patigilan ang 7 malakas na panganib. Ang magbibigay daw sa kanya nito ay walang iba kundi si Hugo. Hindi daw marirealize ni Hugo ang totoong halaga ng random na libro na ibibigay niya sa kanya. Pumunta si Vikir sa 10,000 library, at ito ang unang beses niya pumunta dito. Nakita ni Vikir lahat ng swordsmanship technique na gustong-gusto niya aralin ng past life niya, dahil kahit gaano pa kadami ang mana ng illegitimate na anak ng Baskerville ay bawal nila aralin ang swordsmanship na mas malakas sa ika-4 na technique. Ito ay para sigurado na hindi kakagatin ng mga hounds ang kanilang master, pinatupad ito ng Baskerville family bilang isang defense mechanism. Nakita na ni Vikir ang pang-anim na swordsmanship technique na inalok sa kanya ni Hugo. Kung ito daw ay sa dati niyang buhay ay hindi niya daw ito pinangarap. Pinayagan daw siya nito ni Hugo dahil iniisip niya na ang 8 taon na bata ay hindi ito makakabisado sa isang araw, pero bago daw siya bumalik sa nakaraan ay napag-aralan niya na ang theory tungkol sa una hanggang ika-4 hanggang siya ay magsawa dito. Baskerville swordsmanship, ito ay nakadepende sa stage ng sword, ang unang technique ay isang ngipin, at 2 ngipin sa ikalawang technique, at ganun din sa susunod na technique. At kapag gumuhit ka ng ngipin, ang espesyal na katangian, ang pulang sword ay lalabas. Si Vikir ay walang pake sa ika-6 na teknik dahil ang pinunta niya sa 10,000 library ay iba, ang teknik na mas mataas pa doon. Tinanong ng 2 bantay kung si Vikir ay lalabas na, ang mga swordsmanship technique daw ay nasa pinakaloob ng library, kung may nakalimutan daw si Vikir ay kukunin nila ito para sa kanya. Sinabi ni Vikir na siya ay tapos na. Nagtaka ang bantay kung bakit tapos na si Vikir, at sinabing bakit hindi muna siya manatili dito at umikot sa loob. Pero bago daw siya lumabas ay iniisip niya na magbasa ng ibang libro, at wag silang mag-alala sa kanya. Nag-usap ang 2 bantay na sa loob daw nito ay may iba't ibang klase ng libro, at kung sila daw ay ang papipiliin ay ang babasahin nila ay ang swordsmanship na nasa dulo ng library, at sinabing hindi daw alam ni Vikir ang halaga nito dahil siya ay bata pa. Pero ang hindi nila alam sa iba't ibang libro ay may nakatagong kayamanan, habang siya ay nag-iikot sa loob ay nakita na ni Vikir ang hinahanap niya, ang lurking ambush, at sigurado siyang ito yun. Ang unang teknik sa libro na ito ay hindi binabasa ng mga bata sa Baskerville dahil sa punit na pahina, ito ay walang kwenta na libro. Pero alam ni Vikir ang tunay na halaga ng libro na ito, bago ang kanyang pagbabalik sa nakaraan. Sa grupo niyang hound ay nakakita siya ng kakaibang relic sa dungeon. Ito ay isang piraso ng pahina na sulat ng Baskerville. Ito ay nalaman ni Hugo at hinanap sa library ang kaparehas ng pahina na ito. Ito ay ang swordsmanship technique na lurking ambush. Sa libro na ito ay isinulat ng dati nilang pinuno ang pang-10 teknik. Pinakawalan niya ang mga hounds at pinahanap ang 6 na natitira, at nalaman ni Hugo na ang 6 na piraso ay nakatago sa 7 great families. Siya ay nagdeklara ng digmaan sa ibang pamilya at ipinadala ang ibang hounds sa pamilyang tumanggi. Pagkatapos ng maraming sakripisyo ay, lahat ng nawawalang pahina ay napunta kay Hugo. At ang gantimpala ay kamatayan. Sinabi ni Vikir na kahihiyan ang buhay na yon, dahil doon ay nawasak ni Hugo ang pang-7 teknik at nakamit ang pang-10 teknik. Hindi na yun mangyayari sa buhay ngayon ni Vikir. Ang hound na bumawi lahat ng pahina ay si Vikir. Naalala niya lahat ng nakasulat sa mga pahina at ang dahilan kung bakit di siya makaakyat sa pang-4 na teknik ay dahil wala siyang access sa original na aklat. Ang unang step sa pang-10 teknik ay pareho ng unang teknik. Kapag inilabas mo ang sword mo, iguhit ang landas ng sword, at magpakita ng agresyon, at doon hihijitin ng sword ang kanyang limit. Kaya kapag binasa ito ng iba ay wala itong kwenta. Pero kapag ginamit mo ang mga nawawalang pahina ay ang mga maling impormasyon ay magiging kamangha-manghang libro. Si Vikir ay naabot ang pinakamataas na level ng isang graduator aura at ang pinakamataas na level ng ika-4 na teknik bago siya muling isinilang. Bago siya maging 15 ay kailangan niyang mabawi ang dati niyang lakas. Sa isang araw na pag-focus ni Vikir magbasa ay nagawa niyang kabisaduhin ang laman ng libro simula sa una hanggang huli. Sinubukan ni Vikir makamit ang ika-5 teknik. Sa dati niyang buhay ay isa siyang mahina, pagkatapos ng kanyang pagsisikap ay nakamit niya ang pinakamataas na level ng graduator aura pero hindi niya naaral ang angkop na sword technique, kaya ang mga direct bloodline ay may galit sa kanya.
May dahilan kung bakit hindi siya makalagpas sa ikalimang teknik, dahil isa siyang illegitimate na anak. At ngayon ay naabot na ni Vikir ang ikalimang teknik, si Vikir ay sobrang saya at naiiyak sa katotohanan na nagawa niya na ang ikalimang teknik. Ang capacity ng mana ni Vikir ay nadagdagan at naabot nito ang mataas na level, nakaalis na din siya mula sa high-class sword expert at naging low-class graduator. Sa puntong inabot siya ng 30 years bago makamit at hindi siya makapaniwala na naabot niya lang ito ng 8 taon, at ang kanyang swordsmanship ay mas mabuti kaysa sa dati niyang buhay. Ang piercing fang na natutunan niya ay bagamat kaya niyang lumakas sa madaling panahon ay meron itong limitasyon, sa kabilang banda ang kanyang lurking ambush. Ito ay perfect sword technique na kayang mag-offense at defensive na walang limitasyon, baka kaya pa niyang labanan ang isang mid-graduator. Meron siyang chance na 100% sa pag-assassination at 50% paglalabanan niya ito ng harapan. Ang tanging issue niya lang ay gaano ang dapat niyang ipakita kay Hugo, dahil hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang lakas. Sinunog ni Vikir ang libro at sa kadahilan ng ito ay hindi na maabot ni Hugo ang ikasampung teknik. Dumating ang mga bantay at tinanong kung ano ginawa ni Vikir. Sinabi ni Vikir na hindi niya sinasadya na nasunog ang libro, buti na lang daw ay isa itong walang kwentang libro. Sinabi nila na si Vikir daw ay isang mabait na tao at nararapat bigyan ng respeto. Tinanong ni Hugo kung anong natutunan niya sa aklatan. Sinabi ni Vikir na nararamdaman niya ang mainit at matalim, ngunit malambot at malapot. Nagulat ang butler dahil ito ay aura. Ang aura ay sign na nakapasok ka na sa mundo ng mga sword, na kahit ang mga genius ay kailangan mag-ensayo ng walang tigil hanggang maabot nila ang edad na 15, para maabot ang level ng low-class sword expert. Tinanong ni Hugo kung pwede niya ba itong ipakita sa kanya, at pumayag si Vikir na ipakita ito sa kanya. Naghanda si Hugo at nilabas ang isang gutom na halimaw. Ito ay isang orc. Nagtaka ang ibang young master dahil isa itong pagpapakamatay na ipalaban ang isang orc para sa isang 8 taon dahil kailangan niya muna mag-15 taon bago labanan ito. Nagsimula na ang laban. Agad itong sinugod ni Vikir at pinutol ang kamay at pinutol ang paa. Dahil dito nagulat ang mga young master dahil sa lakas ng isang 8 taon, gusto pa din matukoy ni Hugo kung ano ang natutunan niya sa loob ng aklatan. Nagulat sila nang pinakita ni Vikir ang aura blade, at tinusok niya ang orc gamit ito hanggang sa namatay na ito. Sigurado sila na ito ay isang aura blade ng isang low-class sword expert at na-witness nila ang pagsilang ng isang genius. Sa lahat ng pamilya ay walang genius na katulad nito. Tinanong ni Vikir kung meron pang mas malakas bukod sa orc. Kapag siya ay swerte na acknowledge ay pwede siyang mahiwalay kay Hugo, halimbawa at pwede siyang ipadala sa malayong lugar o isang akademya. Sa paningin ni Hugo ay hindi sapat para masiyahan ang kanyang anak, at kailangan niya makaranas ng totoong laban. Inutusan niya ang butler na ilabas ang isang halimaw na nahuli nila habang sinasalakay ang mga barbarian, at ito ay isang troll. Nagsimula na ang laban at agad sumugod si Vikir pero umiwas siya sa paparating na atake nito. Ang trolls ay may mahusay na regeneration kaya ang mga nakamamatay lang na atake ang sulit dito, kaya kailangan ng plano sa pagpatay ng troll. Nagtataka na ang mga young master kung bakit puro iwas lang si Vikir at hindi siya umaatake at nagtataka na kung genius ba talaga siya. Pag ginamit ni Vikir ang lahat ng lakas niya ay madali niya lang mapapatay ang isang troll ngunit malalagay siya sa mahirap na sitwasyon, kaya kailangan niya itong gawin na makatwiran. Sinugod ulit ito ni Vikir at sinubukan niyang putulin ang braso nito, ngunit gumaling agad ito, hindi sapat ang unang teknik para putulin ang matigas na balat ng troll. Pinatigil na ito ni Hugo dahil maaari na itong maging mapanganib pero sinabi ni Vikir na siya ay patapos na, kapag hindi niya ito napatay sa susunod niyang atake ay susuko na siya. Si Vikir ay nagpasya na kung gaano kalakas ng kapangyarihan niya ang ilalabas niya, at iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Hugo pag nakita niya ito. Sa isang saglit ay bigla na lang naputulan ng ulo ang troll, nagulat ang lahat sa nakita nila. Sa edad na 15 taon ay doon palang kaya bumuo ng mana sa sword, karaniwan ang mga hounds ay makakamit ang unang teknik sa edad na yon, ngunit sa sandaling ito sa unang pagkakataon ng history sa Baskerville family ay ang isang 8 taon ay nakamit ang ikalawang teknik na karaniwang nakakamit sa edad na 18 taon. Nagulat ang lahat sa na-witness nila. Lumipas ang isang linggo. Habang kumakain si Vikir ay napansin niyang iniiwasan siya ng ibang young master dahil sa pinakita niyang lakas, ang kanyang ipinakita ay ang ikalawang teknik ng Baskerville at na siya ay isang mid-rank sword expert. Pero ang katotohanan ay isa na siyang low-rank graduator at kayang gamitin ang ikalimang teknik,
sa bagong skill na nakuha ni Vikir na galing sa troll ay mas malakas na siya sa isang average na graduator. Habang kumakain si Vikir ay lumapit ang tatlong magkakapatid at sinabi nilang sobrang cool niya daw na natalo niya ang Cerberus at ang troll. Si Vikir ay hindi makapaniwala sa sinabi nila, at maya-maya ay dumating ang kanilang butler at sinabi kay Vikir na kailangan niyang magmadali papunta sa Patriarch Room. Sa loob ay may bagong bisita at ito ay mula sa Morg Clan. Ang Morg Clan ay kilala sa magic at ang Baskerville ay sa sword. Sabi ng dating emperor ay ang magic at sword ay isang pares, at dahil doon ang Baskerville at Morg ay magkasanib sa sesyon ng training, ang edad na 8 at 15 lang ang pwedeng sumali at ito ay tinatawag bilang event, pero isang problema ang nangyari, meron ruby mine sa gitna ng Baskerville territory at Morg territory at nauwi sa madugong labanan, ang resulta ay nauwi sa bad terms ang dalawang patriarch ngunit kailangan nila ipagpatuloy ang joint training ayon sa emperor, kaya ang nakababatang kapatid ng patriarch ang pumunta na si Adolf. Narinig ni Adolf na isang supernova ang lumitaw sa Baskerville family at ito ay magandang blessing para sa empire, nabibihirang genius lamang ang nabubuhay sa isang beses sa isang dekada. Pero ang Morg family ay may genius din sa kamay nila, at ito si Camas, ang anak ng kapatid ni Adolf. Hindi binati ni Camas si Hugo at pinagbintangan itong magnanakaw na kumuha ng ruby mine nila, sinabihan ni Adolf si Camas na siya ay walang galang, pero si Camas ay hindi pa rin tumigil at sinabihan si Hugo na ibalik sa kanila ang mga ruby nila, ngunit si Hugo ay hindi na nakapagtimpi at sinabihan siya na tumigil na. Dumating si Vikir at sinabing hindi tinuturuan ng Morgs ang kanilang mga anak na wag mainggit sa iba. Namukan ni Vikir si Camas, siya ang Morg Clan's Iron-Blooded Empress at tinatawag na genius. Pinatay niya ang lahat ng halimaw at barbarians sa kabundukan ng siya lang mag-isa at sinunog sila hanggang mamatay sa sibat, at nagawa niyang manipulahin ang imperial family. Siya ay tinawag na Fire Goddess ng authority, ngunit iyon ay sa hinaharap at ngayon siya ay isang bata pa lamang. Ipapaliwanag daw ni Camas kung bakit sa Morg nabibilang ang ruby mine, ang top-grade rubies ay galing sa minahan, iyan ay nasa border sa pagitan ng Morg at Baskerville, tinawag na the Joint Security Area, ngunit ang problema ay habang sa Morg ang papasok ng minahan, pumunta ang minahan sa ilalim ng territory ng Baskerville. Ibig sabihin ang ugat ng minahan ay sa Morg family at tinanggihan ang offer na magbayad ng rent para sa territory. Sinabi ni Vikir na ang rubies ay ginagamit sa magic at ang Baskerville ay hindi talaga nito kailangan, ngunit ang territory fees ay hindi tatanggapin dahil wala sa Baskerville ang magbubukas ng gate para lang kumita ng maliit na pera, na sila daw ay interesado lang sa kanilang lupain, hanggang sa di na sila nagkasundo at sinabi ni Camas kung kaninong braso daw ito at sinabi naman ni Vikir na sa kanya daw ito. Agad sinabi ni Camas na bakit daw siya magiging sa kanya, pero sinabi ni Vikir na sino daw nagsabi na siya daw ay sa kanya at nilabas ang kanyang patalim at sinabing sa kanya daw ang braso niya. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Vikir, tumayo si Adolf at sinabing lumayo daw siya sa pamangkin niya, umiyak si Camas sa sobrang takot nito na puputulan ni Vikir ang braso niya. Nagreklamo si Adolf kay Hugo na ano daw ang problema ng anak niya, sinabihan ni Hugo si Vikir na siya ay samobra na sa biro niya. Humingi ng tawad si Vikir at sinabing ito ay karaniwang biro sa kanilang pamilya. Nagulat si Adolf na ito ay isang laruan lamang, agad naman humingi ng tawad si Vikir at sinabing wala siyang intensyon paiyakin si Camas. Sa loob daw ng Baskerville ay mahilig sila maglaro ng ganitong klase ng laruan mula sa murang edad. Sinabi ni Hugo na meron daw siyang ideya kung anong gagawin sa mga ruby mines, at sigurado siyang magugustuhan niya ito. Pero bago ang lahat ay kailangan muna nila unahin ang friendly duel. Nagsimula na ang friendly duel sa pagitan ng Baskerville at Morg, isang okasyon kung saan ang mga batang edad 15 ay nagtitipon para maglaban, habang ang mga edad 8 ay naglalaban sa theory o mana. Gayunpaman ay napunta ang atensyon ng lahat sa isang friendly duel. Ito ay ang laban sa pagitan ni Camas at Vikir, at magpakita ng tunggalian sa pagitan ng dalawang henyo ng kani-kanilang angkan. Nagsimula na ang laban at agad pinakita ni Camas ang kanyang quadricasting na ikinamangha ng iba, ngunit iniwasan lang ito ni Vikir ng walang kahirap-hirap. Habang papalapit si Vikir ay dinepensahan niya ang kanyang sarili gamit ang sandwall pero ay sinira lang agad ito ni Vikir. Nagulat si Camas sa lakas ni Vikir at ibinaba niya ang kanyang bantay, habang papalapit si Vikir ay pinitik niya si Camas at tumalsik. Hindi makapaniwala si Camas dahil pinagtitripan lang siya ni Vikir. At sinabi ni Vikir na tapusin na nila ito bago pa lumala,
si Camas ay hindi pa rin nagpatigil at naglagay ulit ng dalawang sandwall pero sinira lang ulit ito ni Vikir nang walang kahirap-hirap. At biglang tinanong siya ni Vikir kung kaninong kamay daw ang tumawid sa pader na ito at bigla ulit siyang pinitik nito sa noo. Galit na galit si Camas at muling inatake ng paulit-ulit si Vikir, bagaman sa isip ni Vikir ay kaya niyang durugan si Camas ng isang segundo, ngunit ito ay magiging sanhi ng malaking isyo. Nag-isip si Vikir kung paano niya mapapakalma si Camas, tumingin si Vikir sa likod at maya-maya ay nakaisip siya ng paraan. Habang papalapit ang isang atake ng naglalaban sa kabilang stage ay tumalon si Vikir at sinabi kay Camas na mas mabuti daw kung maghanda na siya agad ng defensive spell. Nagulat ang lahat sa nangyari at agad silang nag-alala kay Camas. Nagawa ni Camas umilag dahil sa kanyang defensive spell pero nasunog ang kanyang suot sa flame spell. Bagaman hindi pa nila ito nakikita dahil sa usok, pero pag nawala na ang usok ay magiging katatawanan siya. Habang umiiyak siya ay dumating si Vikir at ibinigay ang kanyang suot kay Camas. Tinanong ni Camas kung bakit niya pinoprotektahan ang kanyang kalaban at dahil dito siya ay mae-expose, sinabi naman ni Vikir na wala daw siyang pakialam sa iba, nagtaka si Camas kung bakit siya inaalagaan ni Vikir. Nawala na ang usok at nakita na nila si Camas at Vikir, hirap silang matukoy kung sino ang nanalo sa laban dahil si Camas ay nasa lapag at ang braso ni Vikir ay dumudugo. Humanga sila sa katawan ni Vikir dahil masasabi mo kung gaano niya sinasanay ang kanyang katawan. Tinanong ni Hugo kung ano ang pakiramdam ni Vikir sa laban nila ni Camas at tinanong kung bakit hindi niya ito sineryoso. Sinabi ni Vikir na siya daw ay nalilito at hindi alam paano harapin ang isang babae, gawin daw itong aral ni Vikir. Nagulat si Vikir dahil si Hugo ay nag-aalala sa kanya, dahil sa dati niyang buhay si Hugo ay laging cold, strict, at brutal. Tinanong ni Hugo kung ano daw ang gagawin nila tungkol sa Ruby Mines, sinabi naman ni Vikir na ibigay nila ito dahil ang pangunahing gawain ng Baskerville ay palaguin ang kanilang teritoryo. Ang Ruby Mines ay matatagpuan sa kabundukan pero doon naninirahan ang mga halimaw at barbarians. Kung magagamit nila ng maayos ang Morg clan ay mababawasan nila ang matatamong pinsala sa pagpapalawak ng teritoryo. Si Vikir daw ay tama. Kapag ang Morg clan ay nakatanggap ng kontrol sa Ruby Mines ay magpapadala sila ng maraming tao doon, at ang kailangan lang nilang gawin ay itulak ang mga halimaw at barbarians papunta sa lugar na yon, at malulutas nila ang problema ng sabay-sabay. Kapag nangyari yun ay mag-iisip ang Morg clan bago sila pumasok sa kanilang teritoryo. Sinalubong sila ni Adolf at mag-usap daw sila bago siya bumalik. Sinabi ni Adolf na may kailangan siyang banggitin na kung paano nila mapayapang lutesin ang isyo tungkol sa Ruby Mines. Inalok siya ni Adolf ng kasal sa pagitan ng mga anak sa Morg at Baskerville. Tinanong siya ni Hugo kung sinong anak ang gusto niya, at sinabing ang panganay na anak ng Baskerville at si Camas, pero ang anak daw ni Hugo ay 25 ang edad at kung alam niya ang agwat sa edad ng dalawa. Sumingit si Camas at sinabing hindi daw niya papakasalan ang mas mahina kaysa sa kanyang nanay. Sinabi ni Adolf na kung papakasalan niya ang mas malakas sa kanyang nanay ay kailangan niyang mabuhay ng mag-isa habang buhay, at ayaw daw ni Camas ng malaking agwat sa edad at ang gusto niya ay kasing edad niya. Tumingin siya kay Vikir at nagulat sila dahil ang gusto pala ni Camas ay si Vikir. Sinabi naman ni Adolf na siya ay hindi direct descendant at kahit anong mangyari ay isa lang siyang maliit na isda sa malaking lawa. Tinanong ni Hugo kung ano daw ang nasa isip ni Vikir, at tinanggap ito ni Vikir.